magkakaroon po ng pagkakataon na yung mga gusto magbago ay may susumbong nila kung ano ang masama. Bangon, Pilipinas! Come on, come on! Todo natin to. Bangon, Pilipinas! Sige, sige! Todo natin to. Bangon, Pilipinas! Come on, come on! Todo natin to. Bangon, Pilipinas! Sige, sige! Todo natin to. Brother Eddie Villanueva, June Kidlat Yasay, Karamayay, pitong katulog, sabay-sabay nating kasulong. Hey! Alondo, hey! Prinsesa, oh! Ocampo, ay Inocencio, and Bicabulim, si Tinsay, Virgines, to victory. Bangon, Pilipinas, come on, come on. Todo natin to. Bangon, Pilipinas, sige, sige. Todo natin to. Bangon, Pilipinas. Magandang araw po sa inyo, mga kababayan kong Pilipino. Ako po si Attorney Ray Princesa at sinabi ko sa inyo sa nakaraang video na iisa-isahin ko i-explika ang tinatawag kong mga legislative agenda. Sisimulan ko po ito doon sa sinasabi kong Whistleblower Protection Law. Ako po ang naging abogado ni Rodolfo Jun Losada na sa kanyang pagbunyag ng iskandalo ng NBN-CTE, itinaya niya ang kanyang buhay. Nawalan siya ng hanap buhay, naipit ang kanyang pamilya, at hanggang ngayon sa kasalukuyan po, ay nakatira pa siya sa Lasal Green Hills na pinoproteksyonan ng mga madre at saka ng mga pare. Nung matapos po yung NBN-CTE investigation ng Senado, kami natuwa na nailabas na yung korupsyon. Pero ako naman ho ay nalungkot nung binasa ko ang rekomendasyon ng kagalang-galang na Senador Dick Gordon na ang aking kliyente na si Rodolfo Jun Losada ay isasama dun sa mga taong kakasuhan pa. Yung definisyon niya ng whistleblower ay medyo masyadong istrikto. Kasi ang batas ngayon may tinatawag tayo na state witness na ginagamit ng gobyerno para i-prosecute. Pero ito ang sinasabi na he should be less guilty and there are no other evidence to prove the crime. Isa itong bagay na makakapigil ng korupsyon. Dahil palagay mo nagpartisipa ang isang tao sa gobyerno na konsensya ay gustong magbago. Malalaman natin kung sino ang mga kasama doon. Ituturo niya. Siyempre, tataya niya ang buhay dyan, yung kanyang kapakanan, kanyang futuro. Palagay ko naman kung meron mga whistleblower na magkakaganon or encouragement, magdadalawang isip yung mga gagawa ng mga masasama dahil baka may magturo sa kanila. Dahil kung may magtuturo, oy, ikaw, may ginagawa kang kabulastugan, ituturo kita. Kung may nakuha siya sa transaksyon, suli niya. Hindi naman yung porque naging whistleblower na siya, makakalibre na siya. Hindi naman ganun. So, kada sitwasyon ay aanalisin natin para makita natin yung degree na protection na bibigay. Dahil ayaw ko naman dyan siguro kung nagastos na niya yung pera, magiging whistleblower siya para hindi na niya suli. Ay hindi po pwede. Pwede natin gawin din yan sa private sector. Gaya yung mga tao na daraya sa buwis. Gaya ng mga
big employers na ginagamit sa pang-aapi ng kapwa, magkakaroon po ng pagkakataon na yung mga gustong magbago ay may susumbong nila kung ano ang masama. Yan po lamang ang kabuuan ng sinasabi kong whistleblower protection law. Kung kayo man po ay may mga idea na may dagdag sa akin, pananaw, ay kayo po ay inaanyayahan kong magpadala ng inyong mga gustong isuwestiyon. Magandang araw po sa inyo lahat, para sa Diyos at para sa bayan. Tayo ay bumangon na.